the importance of cardio exercise sa changing weather. Bakit nga po ba ito important? Ang buhay kasi ay mahirap i-enjoy kapag mahina ang ating katawan, di ba? So ngayon, ang cardio exercise kasi mahalaga dahil marami siyang benepisyo. Timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol, yung mental health din natin, no? Nakakatulong siyang pagbawas ng ating mga anxiousness sa buhay at nakakatulong din siya sa pagtulog. Oo. Nako, Doc, ngayon kasi, may mga nagzo-zumba pa naman. Partner. Oo naman. Pero hindi sa aircon ha, yung mga barangay zumbahan po natin. Diyan nga sa Quezon City Circle, may zumba yan every morning. Yun na nga, minsan ay tirik na yung araw, minsan 9 to 10 yan eh. Or sana maaga-aga. Pero yun yung mga nasa labas, Doc. Paano yun? Tama. Kasi, di ba? Maka-expose sa araw po, Doc. Oo, tama, no? So pinag-usapan nga, exercise is maganda. Ang issue natin today, maaraw, mainit, or nagsisimulang umulan. Naalala ko, before the pandemic, nagja-jogging ako dyan sa may PICC. At tinatapat ko na ang naging issue ko, nung nagsimulang umulan, hindi na ako nakapagtuloy ng pag-jogging doon, no? So, ngayong lalo na usong-uso na yung sobrang init, dangerous levels ng pag-init, no? 41 degrees paakyat. Kapag nag-exercise tayo, hindi dapat matigil dahil nga mainit ang panahon or umuulan. Ang exercise kasi, nawawala ang benepisyo kapag tumigil ka. So, ngayong tag-init, tama po na medyo mas maaga or gabi para maiwasan ang ating ang komplikasyon ng sobrang init sa katawan natin. Pangalawa, kung umuulan, pwede naman sa bahay. Kung masyadong mainit, pwede sa loob ng bahay. Marami namang exercise na hindi kailangan pumunta sa gym or pumunta sa ating barangay na basketball court para mag-exercise. So kayang gawin mag-isa rin naman, no? So, siguro magandang tanong, ano yung mga pwedeng gawing exercise sa bahay, di ba? Doc, So, go ahead. Apo. kung ang exercise kasi ay hindi naman kailangan may mga kagamitan tayo. So, unang-una, alam natin or magandang ituro na ang gawaing bahay ay exercise pa rin. So, example, kung ikaw ay nagba-vacuum ng bahay mo, nagwawalis, hindi ba nagagalaw na exercise ang iyong mga shoulders at kamay? Tapos kung ikaw ay yumuyuko para mag-vacuum, magwalis, 30. imbes na yumuko na nakakasakit sa likod, Best friend. pwedeng mag-squat na lang pababa para yung ating likod at legs na exercise din. Gawin yan mga 10 to 15 minutes a day. Kung hindi kayang every day, every other day, importante nagagawa, no? Tapos pangalawa, may tanong tayo madalas ang exercise daw sa puso ay moderate intensity dapat, no? Ang moderate intensity actually ay mahirap ibigyan ng totoong numero or totoong gawain dahil iba-iba tayo ng condition to begin with. So merong tao na halos talagang walang exercise, konting galaw, pagod na. Merong tao na nag-exercise konti, so mas marami-raming galaw ang kailangan. At meron talagang mga fit na hindi na halos tumataas yung tibok ng puso. So ginagawa nating basehan actually yung tibok nga ng puso. So para sa ating mga tagapakinig at tagapanood, ang target heart rate actually is 50 to 70% of your maximum. So meaning, kunyari of the maximum heart rate ng edad mo. So para ituro po natin, 220 minus age is your target maximum heart rate. So kung ikaw ay 50 anyos na, 220 minus 50 is 100, ilan ba siya? 70. No? Yes. So kung 170, Nilabas ko na yung calculator. galing na ako sa tama. math, pwede na. Oo. Oo. So kung 170 ka, tama, 50% to 70% doon ay moderate intensity exercise. So 170 times 50 is 85 to 100 something. Ayan. Doc, ito tanong ko lang. Pag naaabot mo yun ang moderate intensity. Ngayon, kung ayaw magbilang, alam mo ang isang practical na example, kung naglalakad ka daw at hindi ka kanta or yung kumakanta, pag hindi mo na kaya, yun ay moderate intensity na. Kapag hindi mo na kayang kumanta. Eto, Doc. Kumanta. Oo. So
Oo. Tama. Yes. Doc, ang tanong ko lang, yung sabi nilang sagad-sagaran. Kasi may ganun 'di ba? May mga senior citizen tayo nagzumba din. Ano yung sinasabi, pwede mong sabihin na, sinagad mo kasi. Yung hingal na hingal ka ba? So, anong heart rate noon, Doc? Yung, kasi di ba sinasabi nila, kasi sinagad niya kaya nangyari yan. Correct. Di ba Opo. minsan may mga heart attack? Totoo ba yun, Doc? Oo, no? So, dalawa ang punto nung tanong natin. Una, ano ba yung sagad-sagad? Iniiwasan talaga natin ang sagad-sagad. Kaya nga, di ba, parang eskwelahan. Grade 1 muna, bago grade 2, bago grade 3. Hindi pwedeng dire-diretso. So, kailangan gradual. So, kapag medyo kaya mo na yung gantong, kunyari, 10 minutes a day, so, gawin mo siya mga 2 weeks, 3 weeks. After, no, pag medyo kampante na, gawin ng 15 minutes a day. Ganong bagay, no? Number 1. Number 2, yung minsan nag-exercise, biglang inatake. Kaya po uso na ngayon yung tinatawag na cardio clearance bago mag-gym, bago mag-marathon, bago mag-fun run. Talagang dapat munang malaman kamusta yung puso mo bago magsimula. Hindi na siya sa matanda din May mga kilala na tayo, nababalitaan, 30 anyos, inaatake. Kaya importante po, bago magsimula mag-exercise, patingin sa doktor. At kung walang pagkakataon, sabihin natin, wala ngang doktor na malapit, no? Hinay-hinayin muna. Grade 1, bago grade 2, bago grade 3. Oo, pero kasi, Doc, halimbawa, ako po'y nagbabadminton. Mga 2 years na hindi. Nagyabang pa Nagyabang pa. Pwede ba naman ibalik? Ibalik. Nagpi-pickleball na ngayon. Ayan. Yun, Doc, kasi sa laro kasi, minsan, hindi mo yan may iwasan na, syempre, competitive ka, kailangan manalo. Yung hingal-hingal ka na, talagang gumagapang na, may time pa nga na sobrang hindi ka na makahinga, hindi ka pwedeng wait lang. Tapos talaga mapapaupo ka. So, natakot naman ako, baka atakihin. Yung mga ganon. So, pag ganon ba, Doc, yung sabi mong hindi na halos makahinga, hingal na hingal, tapos medyo nagdidilim na yung paningin, anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi man sobrang nagdidilim, alam mong konti na lang, may himatay ka na. Ano yung ganong sintomas, Doc? Oo. Una, kung alam natin na okay ang puso mo, it's more of dehydration na. No? So, medyo sobrang pagod lang. Kailangan lang ipahinga, uminom ng tubig, uminom ng mga energy, hindi naman energy drink, yung mga may supplements na may electrolytes ganoon, no? Yun lang siya. Pero, kung ikaw ay nagpi-pickleball sa sobrang init na lugar, di ba? Or sobrang napatagal. Takot din tayo kapag super init ang panahon. Uso kasi ngayon talaga yung tinatawag na heat exhaustion. Dati, ang pinoproblema natin heat stroke. Kaya lamang, bago pala mangyari yung heat stroke, merong heat exhaustion. Ang heat exhaustion, ang senyales yan, sobrang ang pawis, sobrang pagod. Yung iba, super tibok tulin. Yung iba, parang cold clammy skin na sinasabi, pinagpapawisan ng malamig. At pwede na mangyari yung sinasabi mong parang mawawalan ng malay. So kapag nangyari yan, first aid talaga dapat ay uminom ng tubig. Magpahinga, uminom ng tubig, magpalamig ng konti. Opo. Doc Alan, related question. Kapag pabago-bago po ang panahon, kasi like kunwari marami tayong mga kababayan na sabihin natin mainit, tapos malamig, mainit ulit, prone naman po yan sa sakit. Di ba? Parang pwede ka nagkaka-respiratory illness, baka madapuan ka ng virus, ikaw ay magkaubo, magkasipon. Oo, di ba? So, ano din po ba? Factor din yan, Doc? Tama, no? So, parang ihalin tulad ko muna, no? May pasyente pupunta sa akin, Doc. Lagi kasi kong puyat, no? So, ang dami kong, ano bang solusyon doon? Nakakasakit to dahil lagi akong puyat, no? So, kung ang trabaho mo ay sa gabi, kung puyat ang rason, ano ang solusyon? Di ba matulog kung puyat? Kaya lang, trabaho mo siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na wag magtrabaho sa gabi. So, ang sagot ko sa ganyan, kontrolin natin yung kaya nating kontrolin. So, ang klima, hindi natin kayang kontrolin. Ang trabaho, puyat sa gabi, hindi natin kayang kontrolin. Pero ang kaya nating kontrolin, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang timbang.
yun, kaya nating ayusin. So, doon tayo magfo-focus. So, yung sobrang init, sobrang lamig, iiwas talaga tayo sa mainit. Kung sobrang lamig naman, hindi naman sa Pinas yun sobra, no? So, Opo. Doc Alan, ganun lang. Doc Ayusin Alan. yung kayang ayusin. Opo, tama. Maraming salamat po sa Thank you, ating Doc. adult cardiologist, Doc Alan Gumatay. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo and happy weekend.